Hi everyone! So, sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano ba gumawa ng Printify account and paano gumawa ng mockups gamit ang Printify, okay? So, mag-head lang tayo sa printify.com or sa Notion file na natin to. I-click na lang natin yung link. And then, click Get Started for free. Lalagay ko na yung Google account ko. So easy. Pero kung gusto niyo namang gumawa ng sarili niyong email instead of using your Google account, that's fine as well. Pero mas madali for the sake of the video, ginamit ko na yung Google account ko. There you go. So, ito yung una niyo makikita. Ang gagawin natin para makapili tayo ngayon ng mga products na gagamitin natin for mockups. Okay? Ang ituturo ko lang dito mockups, okay? Hindi ko pa kayo tuturuan kung paano magbenta. Kasi as I have said dun sa mga unang videos natin, yung selling with Printify, gagawan ko siya ng course. Gusto ko kasi detailed yung course para mas maintindihan nyo. Gagawan ko siya ng course separately. Ngayon, ang ituturo ko lang dito is paano ba gamitin yung seamless pattern para gumawa ng mockups. And ano ba yung benefits ng mockups? Later, pag gagawa kayo ng post, magpo-post kayo, pictures ng products na ginawa nyo dun sa Facebook page na ginawa nyo for marketing, meron kayong mga pictures na gagamitin. Okay? Without actually ordering yung actual sample. Okay, let's proceed. So, nandito kayo, punta lang tayo sa catalog. Tapos, catalog home. Pwede nyo nang i-explore to, pero ako mas gusto ko sa catalog home. Kung alam ko na yung mga mockups na gusto kong gawin. Pero kung gusto niyo naman makita yung lahat ng categories, pwede tayong bumalik doon sa catalog home. Pag nasa catalog home na tayo, pwede tayong mag-explore. Ito, sobrang dami niyong dito, categories. Pero try natin yung pinakasimple lang muna. Let's go to bags. Gusto ko yung all over print or yung tinatawag na AOP. Ito, AOP, all over print. Kasi kung yung seamless pattern ilalagay nyo dito sa gitna lang, ang pangit kasi makikita yung mga cropped element sa gilid. Pero kung i-compare natin dito, yung buong bag merong print, mas okay siya. Ayan. Makikita nyo naman yung difference. Etong parang mga dotted, mga dots dyan, ibig sabihin yan yung i-occupy nung buong design nyo. Eto may dots lahat siya, ibig sabihin all over siya. And makikita nyo naman usually dito, all over to, all over to. Try natin to. Mukhang cute siya. So, tong mga details dito, i-ignore na lang muna natin kasi gagawa lang naman tayo ng mockups. Okay? Okay. So, i-upload natin yung design natin. My device. Let's look for eto. Pipiliin ko ngayon yung walang background na avocado. Ayan, uploaded na yung file ko. So, ang kailangan natin tignan dito parati, kung gusto nyong i-move, yan, click nyo lang yung kamay dyan. Ayan, ang titignan natin dito parati is yung resolution. Kung nasa high resolution siya at 195, okay na yan, wag nyo nang gagalawin. Ngayon, kung bababaan, liliitan nyo pa siya, ganyan, mas lumalaki at lumalaki yung resolution. Ibig sabihin, kapag na-print nila yung actual na product nyo, maganda yung quality. Okay? Compared sa kung i-stretch out natin siya na ganyan, nakikita niyo yung resolution bumababa rin. Mataas pa rin naman yung 123. Pero the higher the resolution, the better. Diba? Pero instead na i-stretch out ko siya na ganon, or instead na i-duplicate ko tong file ko para maano ko siya na ganyan, ma-cover up ko yung buong canvas. Ibig sabihin kasi guys, kailangan natin i-cover up lahat to, yung nasa loob ng line na yan. Okay? So instead na manually ko siyang i-duplicate na ganyan at i-drag, huwag na natin gawin yun. Merong easier way to do that. Okay? Delete natin to. So, i-click ko na lang yung original file ko na dinownload ko. Tapos, gusto kong i-maintain yung 195. Sige. Tapos, nakikita niyo yung icon dyan. Ang tawag dyan is pattern. I-click ko na lang yan and automatic na siyang gagawa ng pattern
para ma-cover up yung buong canvas nyo. Okay? Ayan. So, makikita nyo naman wala tayong cropped elements or gap, right? Ayan. Pero hindi pa ito natatapos kasi meron pa ditong left side. Mag-upload ulit ako. Yung resolution ko kanina is 195 or ang gagawin ko na lang punta ulit ako doon tapos kunin ko yung size nito, 20.5. So, yun yung size na gagamitin ko sa lahat para pare-pareho yung laki nung avocado later. 20.5. Ayan, right side. Punta lang ulit ako sa my library kasi na-upload ko na siya. Pag na-upload nyo na yung design nyo, hindi nyo na kailangang i-upload ng i-upload. Ayan, perfect. Tapos, pwede kong i-select yung variants. Meron pa kasing large. Okay, small and large. Meron din kayong option para palitan yung kulay nung mismong bag. Okay, tignan natin ha, palitan natin ang kulay. Ayan, yun yung reason kung bakit beneficial yung pagbenta ng seamless pattern na walang background kasi later pag yung yung nakabili ng pattern nyo is gusto nyong gumawa ng iba't ibang variants, iba't ibang color ng products niya, mas madali na lang sa kanya palitan, 'di ba? Pero kung ang binigay nyo lang siya sa kanya is yung meron ng background na yellow, or I mean yellow-green, parang nilimit nyo na siya na i-customize yung file na nabili nyo. Okay? Parang gusto ko yung cute na purple. Okay, so bago natin i-save yung product, kiklik ko muna yung preview. Makita ko anong itsura ng bag. Or dito ko na rin pwede kasing i-download yung mock-up. Makita nyo yung option na yan. So, kunwari gusto kong i-download to. Ang ganda, no? Parang alam mo yung ma-excite ka talaga magbenta ng sarili mong products. Pero for sure naman, soon i-upload ko yung tutorial for that. So, i-download natin tong mock-up na yan. Mag-select pa ako ng isa. I don't like that. Punta ako kay small. Huwag niyong kakalimutan, i-explore yung variants nyo, small, large. Pag wala kayong masyadong nakita magandang mock-up for large, edi punta kayo kay small. Mamili ulit kayo dito. Yan, may iba siyang option. For the girl naman to. So, gusto ko itong i-download. Na-download ko ba to? I think na-download ko naman. Kung gusto niyo pang ibang view, edi i-download nyo rin to. Ayan, so meron na tayong, save ko lang muna siya, mock-up. Meron tayong na-download na 3. So, isi-save as draft ko na lang muna siya. And kung gusto ko ulit gumawa ng iba pang mock-ups, pwedeng-pwede. So, pakita ko sa inyo yung mga ginawa ko na mock-ups. Ayan, ito yung cute puppy. So, gagamitin ko sila later para gumawa ng content. Para mas maging interesado sila. Kasi pag nakita nila sa actual product, yung seamless pattern, mas magkakaroon sila ng interest na bilhin yung product mo. Diba? Ito talagang isa sa mga favorites ko, guys. Yan. Parang hooded blanket siya. Ayun, so yun na yung way para makagawa kayo ng mock-ups. Silipin natin yung account ko. Bibigyan ko kayo ng example kung paano ko ba ginagamit yung mga mock-ups ko. Kung paano yung mga mock-ups ko, paano ko siya ginagamit. Ayan, gumagawa ako ng graphics for posting. Or eto rin, cute and possum creations await. Galing to kay ChatGPT. Obvious naman, pag may ganyan, ChatGPT yan. Anyway, so eto, binibenta ko siya dito. Ito na yung sinasabi ko kanina na dapat may thumbnail. Kasi lalagay ko yung picture dyan and nagbigay ako ng mga sample products kung saan nila pwedeng gamitin yung seamless pattern. Okay? So, I hope na nakuha nyo kung paano gumawa ng mock-ups. Sa susunod na video, try natin gawan ng
recording or tutorial kung paano gumawa sa Canva.